Maligayang pagbabalik sa channel ng Bros of DK. Ako si Leslie at maghahatid ako ng bagong video mula sa Estados Unidos. At ang dokumentaryong gagawin natin na yon ay malamang na ito na ang magiging pinakamahusay sa lahat, lamang na lamang. Ito ay isang makasaysayang mansyon na kasalukuyan nilang nire-renovate sa ngayon. Ipapakita ko muna sa inyo ang harapan ng lugar na ito bago tayo pumasok. Tulad ng nakikita ninyo, nandito pa rin ang crane na ginamit nila para sa restorasyon. Nandito tayo rito na weekend. Matagal na itong pinabayaan pero natutuwa ako na inaayos na nila ang lugar na ito ngayon. Wow! Ipapakita ko sa iyo ang harap ng magandang mansyon na ito. Tingnan mo ang lugar na ito. Hindi ba't nakakabilib ito? At ngayon ay isang araw ng taglamig sa Enero na may nyebe. Medyo malamig sa labas pero kaya pa rin. Parang nagka-snowstorm kamakailan. Natuluyang nagpasara sa mga paliparan at halos lahat sa paligid ng lugar na ito sa East Coast. Grabe! Tingnan mo! Ang kahangahangang lugar na ito. At ito ang idodokumento natin na yon. Ito ang ating tutuklasin ngayon. Excited ako dito mga kaibigan. Kaya manatiling nakatutok dahil magiging epic ang ating pag-explore. Tinatakang naming makahanap ng paraan para makapasok dito sa lugar na to. Kakakita ko lang sa kaibigan kong si Ben doon. Sa tingin ko, nasa loob na ng gusali si Marino. Pero sinabi ng kaibigan ko na dapat daw kaming pumasok mula sa likod ng lugar. Kaya subukan natin yan ngayon. Makikita mo ang pasilyo. Bukas ang ilaw sa gitna ng pasilyo. Kamangha-mangha. Magagandang hagdanan na nagdadala sa atin pababa papunta sa mga hardin ng lugar na ito. Sige. Nakikita ko ang mga kaibigan kong tumatakbo ron. Titingnan ko kung baka nakakita kami ng pasukan. Gusto ko ng ganitong araw na may nyebe dito. Ang ganda ng panahon. Wow! Napakalaki pala talaga ng gusali. May mga washing machine dito sa labas. Sa tingin ko, dito sa likod ang pasukan papunta sa lugar na ito. Wala naman talaga dito. Siguro itong pinto lang. Mukhang nakalock ito. Sige, nakikita ko yung mga kaibigan ko tumatakbo sa taas. Yun ba ang pasukan? Totoo ba to? Tingnan mo yan. Ito talaga ang mismo pasukan papunta sa lugar na to. Totoo ba to? Dito ba sila pumasok? Sa tingin ko, maliban na lang kung nabuksan na ang pinto. Bukas lang ang pinto. Jesus Kristo. Tuloy kayo sa loob. Lahat kayo. Bukas talaga lahat ng ilaw dito sa lugar na to. Medyo nakakatuwa yon. Ay Diyos ko. Sira-sira na talaga ito. Wow, unang tingin pa lang. Na nakikita natin dito sa harap natin, kasama ang fireplace at hallway na ito, simulan natin ang pag-explore na ito. Elkins Manor, isang labi ng American Gilded Age. Namangha ang marami dito sa nakaraang siglo, ngunit ngayon ay nilamon na ito ng panahon. Nagsimumula ang konstruksyon ng kilalang gusaling ito noong 1800 at 98 isang taon matapos maitayo ang katabing Linwood Hall.
Ang disenyo at konstruksyon ng kilalang obra maestrang ito ay iniutos ni William L. Elkins at isinagawa ng arhitektong si Horst Trumbauer. Ang Elkins Manor ay may 45 silid na hango at itinayo sa estilo ng Italian High Renaissance. Bawat sulok ng lugar na ito ay pinag-isipan at dinisenyo ng perpekto. Matapos ang 3 dekada ng pamilya Elkins dito, naibenta ang lugar sa mga madre ng Dominican na ginawang relihiyosong retreat para sa kababaihan. Libu-libong kababaihan ang bumisita at nanirahan sa loob ng estate sa loob ng 75 taon at ang mga bakas ng panahong iyon ay makikita pa rin sa buong mansyon. Ang mga madre ng Dominican ay maingat na nag-alaga at nagpreserba ng bawat mahalagang bahagi ng estate. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang pangangailangan at kalagayang pinansyal ng mga madre ng Dominican. Hindi na nila kayang bayaran ng mortgage ng malaking ari-arian, kaya nagdeklara sila ng pagkabangkarot. Noong taong 2013, nilisan ng mga madre ng Dominican ang ari-arian. Halos 10 taon nang abandonado ang Elkins Manor. Sa wakas, sinimulan na ang pagsasaayos ng obra maestra, kaya nagkaroon kami ng eksklusibong pagkakataong masilip ang kahangahangang loob nito at ipakita sa inyo ang mga natitirang bakas ng dati nitong ganda. Kaya simulan na natin ang ating paglilibot sa loob ng inabando ng manor na ito. At masasabi ko sa inyo, may 45 kwarto ang lugar na ito. Kaya mahaba-haba ang ating paglilibot. Maghanda kayo, siguradong mamamangha kayo. At magsisimula tayo sa kwarto na nasa harapan natin dito. Ito ang dating engrandeng silid kainan noong nakatira pa rito ang mga madre ng Dominican at bago pa noon noong panahon ng mga maharlikang nagpatayo ng lugar na ito. Wow! Bawat disenyo at bawat detalye na nakikita mo rito ay dinisenyo at ginawa sa ibang bansa sa Europa, sa Italia, Pransya, Portugal at Espanya. At ito ay dinisenyo ng Pranses na artist at interior designer na si Alain de Onfields. Makikita mo ang molding sa mga haligi. Lahat ng nandito ay gawa ni S. Sa totoo lang, kailangan kong sabihin na talagang gusto ko ang estilo ng kwartong ito. Ang ganda ng pulang kulay at ng mga dilaw na pader. Ang mga built-in na kabinet na ito ay karaniwang estilong Pranses. At sa tingin ko dito, iniimbak ang mga pinggan mula nung dito ginaganap ang mga hapunan. Napakakahanga-hanga. At mayroon pa itong malaking fireplace dito sa likod. May crown molding pa rito. At dito sa ibaba, mayroon tayong magandang crest na nakaukit sa fireplace. Sa tingin ko, hindi pa ito nagamit masyado. Wala masyadong bakas ng usok o anumang marka doon. Gusto ko yung crest natin sa loob niyan. Napakaganda nito. Dito mismo sa tabi nito, may isa pa tayong kwarto. Makikita mo sa buong lugar na bukas ang mga ilaw para sa renovation. Araw-araw sila pumupunta dito buong linggo, pero tuwing weekend, hindi nila nire-renovate ang lugar na ito. Iniwan lang itong bukas kaya nakakabaliw. Sa totoo lang, sobrang swerte natin na nakapasok at na-explore ang dating napakagandang manor na ito. Sana sa hinaharap, mabigyan nila ito ng panibagong buhay. At baka may kumuha nito o baka ang gobyerno ay may magawang maganda dito. Sa tingin ko, magandang lugar ito para sa mga event at mga ganung bagay. Sige, balik tayo sa hallway. Itong kwarto na ito ang kwartong kinaroroonan ko kanina. Tingnan mo itong napakagandang pinto na meron tayo dito sa harap natin. Isang magandang pintuan na gawa sa salamin at meron tayong kurtina. At ito ay nagdadala sa atin papunta sa dating opisina ng lugar na ito. Dito, ang boss ng gusali
ay nakaupo noon. Gagawin lahat ng kanyang trabaho? Ang kanyang trabaho. Kailangan kong sabihin, tingnan mo. Ang disenyo ng kwarto natin. Talagang kamangha-mangha ito. Isang magandang pinta sa kisame doon. Parang nakikita ko ang isang anghel doon sa loob ng mga ulap kasama si Maria. Wow! Magaganda rin ang pinta rito. Gustong gusto ko itong gintong crown molding sa paligid ng salamin. Ang kamangha-mangha sigurong maranasan noon nung nakatayo pa ang mesa rito sa gitna ng kwarto at ang taong nagtatrabaho rito ay may napakagandang tanawin ng kapaligirang nakapaligid sa manor. Parang gumabalik ako sa nakaraan tuwing pumapasok ako sa gusaling ito. Siguro hindi time warp ang tamang tawag, pero parang dinadala ko nito pabalik sa Europa, ang aking kontinente. At talagang naalala ko ang mga lugar sa Italia dahil dito. Magaling ang pagkakadisenyo ng lugar na ito. Tia! Gusto ko rin talaga ang mga pasilyo ng gusaling ito. Nagdaragdag ang mga iyon ng karakter sa lugar. Magagandang detalye. Sa itaas ng pinto, tingnan mo yan, may piraso pa ng marmol sa gitna nito. Nagtataka ako kung dati bang may estatwa dyan o kung ano pa man. Parang may nakadisplay siguro. Mayroon tayong engrande at mahabang pasilyo na sumasaklaw sa haba ng gusali at papunta sa kaliwang bahagi ng gusali. Pero una, may kwarto tayo sa harap. At dati, ito talaga ang silid pahingahan. May mga mesa ng bilyar dito, may mga upuan kung saan naninigarilyo ang mga tao at kung ano-ano pa. Humiit ng tabako, humiinom ng wine at konyak. Ganito ang klaseng silid na ito. Magagandang lantern na nakasabit sa kisame. Sa tingin ko, dito sa gitna ng silid dati, may mesa ng bilyar kung saan pwedeng maglaro ang mga ginoo noon. Isa na namang kamangha-manghang silid dito. Sa mga matataas na silid na may estilong Italian Renaissance, laging mahalaga na tingnan ang mga kisame at namnamin ang mga yon. Oo, ang mga Italiano ang pinakamahusay sa pagdidisenyo ng kisame. Wow! I see like this Nakikita ko itong parang malaking sombrero sa ibabaw ng fireplace. place here. Marami ring kasangkapan na nakaharang sa harap. At mukhang parang isang uri ng relihiyosong kasangkapan. Makikita mo ang krus sa loob at may nakasulat na letrang M. Iniisip ko kung galing ito sa kapilya sa property na ito. Ano ang nakasulat sa gilid? Dahil pag-aari ito ng Dominican Sisters. At yon ay isang relihiyosong organisasyon para sa mga babae. Wow! Magandang marmol na fireplace dito sa likod. Kamangha-manghang piraso. Sige, isa na namang napakagandang silid. Oo, at dati rin itong naging silid aklatan. Noong araw, makikita mo pa ang mga bookshelf na naiwan dito at may ilaw pa na nagpapaliwanag sa kanila. Para ipakita kung ano ang nakadisplay. Tara, lakad tayo sa kaliwang bahagi ng gusali. Gustong gusto ko ang disenyo ng hallway dito. Mga magagandang salamin sa magkabilang gilid at na bumubukas pala bilang mga pinto. Tulad ng nakikita ninyo, tingnan natin kung mabubuksan ko ito. Mukhang sarado ito. O baka nga mali ang ginagawa ko. Ay Diyos ko! Pala, may elevator sa likod nito. Isa ito sa mga elevator na parang hawla. Ayos yon! Sige, interesante. May basement din. Tingnan natin agad yon. Kaya lagi akong curious sa itsura ng basement ng ganitong mga lugar. Tingnan mo ang gandang wallpaper na meron tayo dito. Ilapit pa natin sa camera para mas makita. Wow! Ang daming ilaw dito sa ibaba.
Nakakatakot na bukas ang mga ilaw. Sige, hindi na ako magtatagal dito dahil hindi rin naman ito interesante. Balik na tayo sa pangunahing bahagi ng gusali. Sige. Isara natin ito pagkalampas natin. Maganda ang kwarto. Tingnan natin kung ano ang nasa likod nito. Oh. May isa tayong kwartong may bureau. Muli na naman. Wala itong magandang kisame tulad ng isa, pero maganda at maayos pa rin ito. Gustong gusto ko ang mga detalyeng kahoy na ginawa nila rito. Wow, ang gandang marble na fireplace. Nakakabilib talaga ito. Ngayon, papasok tayo sa isa pang maringal na silid. Sa tingin ko, nasa kaparehong gilid ito ng gusali sa kanang bahagi rin, gaya ng dining area. At ngayon, nandito tayo sa kaliwang bahagi, pero siguradong hindi ito dining area. Tingnan mo ang gandang crown molding sa kisame. Talagang kamangha-mangha ito. Talagang nakakabilib maglakad dito. Bawat bagay ay dinisenyo ng detalyado. Makikita mo rito ang mga sapot ng gagamba at bakas ng pagkasira. Kahit sa ibabaw ng pintuan, meron tayong dalawang anghel na ito na may hawak na scroll. Wow. Sobrang gusto ko ito. At itong napakagarang fireplace. Talagang ito ang pinakamagandang nakita namin sa loob ng gusali. May dalawang mythical na hayop na inukit dito. Isa sa gilid dito at isa sa kabila. Kinakatawan ng bahaging ito ang dragon. Wow. Napakagarbo talaga nito. Tiyak na kamangha-mangha ito nung umaapoy pa. Ngayon mga kaibigan, papasok tayo sa bahagi kung saan makikita nyo na nire-renovate ang gusaling ito. Katulad ng complex dito, ang bahaging nasa gilid na ito ay magiging bahagi ng hotel. At malamang dito itatayo ang lahat ng mga kwarto sa hinaharap. Tulad ng nakikita mo, talagang tinatanggal na nila lahat ng laman nito ngayon. Binabaklas na nila ang mga pader. At ito ang mga dating bahagi ng mga Dominikanang Madre. Noong sila ay narito pa. Malamang, ito ang mga silid para sa mga madre na natutulog dito. Wow, talagang maliliit ang mga silid nila. Parang nandito na agad ang pader, tapos sa kabila, pader din. Daan tayo dito. Maraming debris sa sahig kaya kailangan kong mag-ingat para hindi matisod. Medyo mahaba ang pasilyo. Sobrang nagsusumikap sila para maibalik ito bilang isang napakagandang lugar. At talagang gusto ko yon. Masaya ako na makita na sinusubukan nilang ayusin at buhayin muli ang lugar na ito dahil talagang karapat-dapat ito. Sa palagay ko, ang ganitong Italian High Renaissance na lugar ay hindi dapat pinapabayaan. Sige, pumunta kami sa hagdanan sa kabilang panig. Akyat tayo at tingnan natin kung anong meron dito sa itaas na palapag ng gusaling ito. Pero sa tingin ko, mauuwi rin tayo sa parehong klase ng kwarto. Oo, sigurado. Lahat ng mga renovation ay para gawing maganda at maayos na hotel ito sa hinaharap. Maganda yan. At heto, pwede mo pang silipin muli ang mga hardin na nakapaligid sa napakagandang lugar na ito.
Tara, magpatuloy pa tayo. Pupunta tayo ngayon sa kaliwang bahagi ng lugar na ito. Bago ang lahat, may ipapakita pa kami sa'yo. Sandali, may isa pa tayong makikita rito sa harap natin. Sige, parang mapa ito ng mga nakapaligid na lugar at ng 42 akre na nakapaligid sa property na ito. Makikita natin dito ang manor mismo. Palagay ko, ito'y renovation map. Makikita mo dito, proposed na hotel. Oo, gagawin nilang hotel ang lugar na ito. Talagang nakakatuwang ibiya yon kasi ang gaganda ng mga gusaling ito at bagay na bagay silang gawing hotel. Pero kayong lahat? Maghanda kayo. Dahil na yon, papasok na tayo sa pinakamagandang silid ng buong lugar na ito. Nag-explore na ako sa Italia, Pransya, Portugal, Espanya. Pero kahit kailan sa buhay ko, ay hindi pa ako nakakita ng bulwagang pasukan na ganito dati. Sa lahat pa ng lugar sa mundo, dito ko pa talaga ito nakita. Natagpuan ko ito sa Estados Unidos ng Amerika. Sobrang nakakabaliw ito. Tingnan mo ito. 4 na chandelier. Nakapalibot sa pasukan na bulwagang ito. Magagandang marmon na haligi. At tandaan ninyo lahat ng nakikita natin dito ay inangkat at ginawa sa European Union. Karamihan dito ay sa Italia at Pransya ginawa. Wow! Dito sa harap natin ay ang pangunahing pintuan na papunta sa driveway palabas ng gate ng lugar na ito. Tulad ng nakikita mo, bukas pa rin ang ilaw. Wow! Dito tayo ang tagabantay sa pinto, sasalubungin kanya sa loob ng gusali at ipapakita sa iyo ang paligid ng napakagandang lugar na ito. Tiyak na kamangha-mangha ito nung pumapasok ka rito dati. Talagang mamamangha ka sa kagandahan nito sa loob. Ang mga kisaming may fresko, bawat detalye ay inalagaan. Literal na lahat ng bagay dito ay maganda. Halos mapaluha ako dito. Nainiwan ng lugar na ito ngayon, pero buti na lang, gaya ng nakikita mo, nagsisimula na silang mag-ipon ng maraming kagamitan at nire-renovate nila ang lugar na ito para maibalik ito sa dati nitong anyo, kagaya ng dati. Tingnan natin ng mas malapitan ang ilang bagay. Itong magagandang haliging marmol, malamang ay pinaghalong marmol mula sa mga bundok ng Italia sa hilaga ng Italia. Nakarating na ako sa mga minahan ng marmol sa Italia kung saan kinukuha ang marmol na ito. Talagang kamangha-manghang tanawin kapag nakita mo yung puting marmol na diretsong lumalabas mula sa bundok. At sa itaas natin, may magagandang chandelier na nagbibigay liwanag noon sa kwartong ito. At para sa pinakakamangha-manghang bahagi ng lugar na ito. Makikikita mo ang pinta sa itaas sa kisame. Hindi ba't kamanghayon? At narito sa harap natin ang hagdang paakyat sa mga balkonahing nasa itaas na nakapalibot sa bulwagang pasukan na ito. Pero bago tayo umakyat doon, may isa pa tayong silid sa kaliwa na kailangan nating tingnan. Yan ang engrande nitong ballroom ng lugar na ito, kung saan nagtitipon ang mga bisita para sa mga kaganapan at salu-salo. Kung saan sila nag-enjoy. Kung saan naganap ang mahahalagang kaganapan. Nakakita ka na ba ng mga chandelier na katulad nito? Wow! Ang kristal na chandelier ang nagpapaganda sa kwartong ito. Talagang kamangha-manghang piraso ito. Napakmasdan, laton o tanso na may kristal. Nakapaligid dito. Grabe naman. Hindi ko na talaga uulitin sa buhay ko. Sinasabi ko na. Inasahan ko ba na makahanap ng ganitong lugar sa Estados Unidos? Palagi kong iniisip na ang Estados Unidos ay puro maruruming lugar lang, pero hindi pala totoo yun. At nakita mo naman yan sa buong serye ko na ginawa ko dito sa bansang ito.
Sobrang namangha ako at siguradong babalik ako dito dahil ang mga tao, ang bansa at lahat ng bagay dito ay sobrang kahanga-hanga para sa akin. Sobrang kakaiba kumpara sa Europa at napakasarap din maranasan. Tara, magpatuloy pa tayo. At bawat kwarto dito sa lugar na to may fireplace din sila. Wala akong nakita na central heating sa buong lugar na ito. Siguro hindi, baka mali ako. Baka ito na ang central heating ng lugar, nagbubuga ng mainit na hangin dito. Pero meron ding fireplace sa bawat kwarto na dinisenyo rin na may marmol sa paligid nito. Hindi ito emblema. Sa loob ng fireplace. Dito sa itaas, lumilitaw ang isang muka na iginuhit. Tapos, may malaking salamin tayo. Siguradong napakagandang ipakita ang silid na ito nung panahong sumasayaw ang mga tao rito. At pagkatapos, maari nilang tingnan ang kanilang sarili sa mga salamin na nakapaligid sa silid na ito at makita ang kanilang sarili sa kanilang magagandang damit. Tapos, sumasayaw-sayaw pa sila rito. Mga kisame na may fresko at magagandang inlay. At magagandang disenyo. May plurera ng bulaklak sa itaas. Tingnan mo ito. Sa pader. Mga instrumentong pangmusika. Mga playbook. Mahalaga ang mga bagay na ito sa bansa. Ang mga gusaling ito ay dapat laging pinangangalagaan. At sa ilang mga kaso, sa karamihan ng mga kaso, makikita mong pumapalya ito. Napapabayaan na lang sila. Ito lang ang isa sa ilang naililigtas at naibabalik sa dati. Pero sa Europa, tulad ng mga kastilyo doon, halos lahat ay napapabayaan. Marami ang napapabayaan dahil napakarami nila at mahal ayusin o ibalik ang mga lugar na ito. Tingnan mo ang napakagandang pinintang kisame na makikita natin dito sa itaas natin. Malamang na inabot ng daan-daan, baka nga libu-libong oras para pinturahan ang gandang ito dito. Isang huling sulyap dito sa silid, tapos aakyat tayo para ipakita ang natitirang bahagi ng gusali. Para mamaya patak bahaging yon. Sige at ngayon ay oras na para umakyat tayo sa paikot na hagdang ito. Wow! Tingnan mo. Tingnan mo ang ganda nito. Diyos ko, napakaganda talaga nito. Pagpasok mo dito, makikita mo agad ang hagdang ito sa harap mo. Wow, ang bakal na disenyo sa hagdan mismo. Talagang kamangha-mangha. Nakapalibot sa mga bakal na paakyat sa itaas na palapag ng lugar na ito. At pagkatapos ang lampara. Nakasabit dito sa gitna ng mga hagdanan. Kamangha-mangha, kailangan kong umatras para mas ma-appreciate ito. At ipakita sa iyo itsura nito. Wow! At kahit na may pintuan dito sa likod, gusto ko rin talaga ang door frame. Sige, tingnan natin kung makakapasok tayo dito. Sige, tingin ko sliding doors ang mga ito. Parang di na natin sila mabubuksan. Sige, mukhang nakakandado na sila, sayang. Wow, ang ganda ng disenyo dyan. Tara, akyat tayo. Itong mga berdang carpet sa mga palapag sa itaas ng lugar na ito. Wow! Tingnan mo yon. Nakakatuwa rin para sa akin yung skylight na nasa itaas ng hagdan dito. Wow! At pagkatapos, lahat ng tao. Dumating kami. Sa ikalawang palapag, sa mga balkonahe kung saan tanaw. Ang malaking pasilyo. Sa ibaba. Hindi ba't kamangha-manghang tanawin yan na masdan? Wow! Dito, tumatayo noon ang mga tao. Tanawin ang magandang pasilyong ito
At makikikita mo rin ng mas malinaw ang painting sa kisame dito sa itaas. At pati na rin ang mga chandelier na nasa ibaba. At pati na rin, susubukan kong tumalon. May mga estatwa sila sa mga gilid dito. Sa paligid. Itong pasilyo. Tingnan natin ito mula sa ibang anggulo. Ano itong mga piraso ng marmol na nakasalansan dito sa gilid? Baka gagamitin nila ito mamaya sa proseso ng pagpapanumbalik para muling likyain ang isang bagay. Hindi ako sigurado dyan, pero ang ganda ng tanawin, hindi ako makapaniwala. Talagang kamangha-mangha. Pwede tayong maglakad paikot dito sa hallway at dito banda. Mas makikita natin ng maayos yung mga estatwa na sinasabi ko. May 3 estatwa dito, 2 lalaki at 1 babae sa gitna nila at kahit itong plating na tanso doon sa itaas. Makikikita mo rin na mayroon din silang balkonahe dito sa labas. Natanawang. Hard din ang lugar na ito. Gustong-gusto ko kung paano gumagana ang mga bisagra na ito. Nabuksan ko na ba ito? Ayaw na nitong bumukas, baka ito pwede pa. Sige. Oo, kaya ko itong buksan. At pwede akong maglakad-lakad. Lumabas sa balkonahe ng lugar na ito. Tingnan mo ito. Baka dito rin sila naghahapunan. May bagong nyebe sa lupa, mag-iwan tayo ng bakas ng paa dyan. Oo, ayan na. Kamangha-manghang tanawin na. Paligid. Sa balkonahe na ito, makikita mo ang pinakamagandang tanawin ng pasilyo, pati ang hagdanan sa likod at magandang painting sa itaas. Dito, makikita mo na maigi ang lahat ng estatwa at detalyadong likhang sining na inilagay nila sa dekorasyon ng kwartong ito. Sa tingin ko, kamangha-mangha itong makita at malamang ganun din ang maiisip mo habang nanonood ng video. Sige, hayaan mo na. Tingnan natin kung ano pang makikita dito sa itaas. Patuloy kong itututok ang kamera sa pasilyo. Bibigyan ko lang kayo ng huling sulyap ng kagandahan bago tayo magpatuloy. Papunta sa natitirang mga bahagi ng angrandeng bahay na ito. Narito ang kanang bahagi at ang mga itaas na palapag nito. Palagay ko dati itong palikuran ng mga lalaki. Tingnan mo kung gaano kadarbo ito, kasalukuyan itong nire-renovate na yon. Wow. Up here. Dito rin sa itaas dati ay mga kwarto, banyo at mga tulugan. Na yon, wala na lahat ng yun pero siguradong maganda itong tingnan noong mga panahong iyon. Wow. Nandito sa dulo, mayroon tayong ilang mga banyo. Mga kwarto, pasensya na. Oh, ito ang isa. Isa sa mga kwarto ng lugar na ito. Sa totoo lang, kawili-wili rin ito. Kamangha-mangha mga chandelier na nakasabit dito sa pader. Mga ilaw na nakasabit sa pader. At muli, sa bawat silid tulugan, sa bawat kwarto, meron din silang fireplace. May instrumentong pangmusika at ilang trumpeta doon. At lahat din ay gawa sa marmol. Sa natitirang itaas na palapag, kailangan pa nating tingnan ang bahaging ito. May isa pang hagdang paakyat, tingnan muna natin. Oo. Narito ang isang parang kulungan sa itaas o kung ano man ito. Hindi ako sigurado kung bakit. May hagdang pababa. Baka malaman natin mamaya sa video. Kaya manatili kayong nakatutok para dyan. Dahil malamang may bahagi rin sa ibaba. Sa tingin ko, malamang may ilan pang mga kwarto dito sa itaas. Dati, isa ito sa mga silid-pulong ng lugar.
Oo, na yun may isa pa tayong kwarto sa bandang ito. Hindi naman ganun ka-interesante. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung ano ang itsura ng lugar na ito noon. Gusto kong umakyat dyan. Siguro pareho pa rin ang mga kwarto. Hindi ko na ipapakita ang mga yon, pero dito may isa pa tayong hagdan paakyat sa isa pang bahagi ng gusali. At bukas din ang mga ilaw dito. Akyatin natin itong marmol na hadang ito. Tingnan natin ang itaas na palapag. Wow! Ang ikatlong palapag ng mansyon. Ito ang naghihintay sa atin at sa tingin ko, nagsimula na rin ang mga renovation sa bahaging ito ng gusali. Wow! Ang ganda ng kabinet na ito. Kailangan na nating magdesisyon. Wala nang laman doon. Napakaganda ng disenyo nito. Isara na natin ito. Sobrang nakakabaliw ito. Dati, may siyam pang mga kwarto sa ikatlong palapag ng gusaling ito. Kwarto 308. Meron tayo dito. At ang mga madre ng Dominican Sisters. Republika. Ay natutulog din dati dito sa itaas. Noong dito pa ako nakatira. Wow! Sige! Balik tayo sa baba. Kaya napahiya talaga ako kasi nakita ko na binuksan lang pala ni Moreno ang pinto at oo, parang Diyos ko, ganun lang pala kadali. Maaari din nating tingnan ito. Pero ang bahaging ito ay kasalukuyang nire-renovate. Kita nyo naman, nilalagyan nila ng palitada ang mga pader. Hindi ko eksaktong alam kung ano ang dating gamit ng bahaging ito ng gusali, pero napakaganda ng kwartong ito. Tingnan nyo ang mga disenyo ng kisame sa itaas. Itong napakagandang gawa sa kahoy. Yung mga estatwang nakapaligid. Sa pintuan. Talagang kamangha-mangha ito. Gusto ko ang ukit dito sa loob. Ay Diyos ko! Nakakamangha talaga. Kahit dito, bukas ang ilaw. Mukha itong, parang law room o parang ganon. Ano nga bang tawag dito? Nakalimutan ko ang pangalan sa Ingles. Pasensya na. Wow! Masaya ako na nire-renovate nila ang lugar na ito at na nagsusumikap silang gawing maganda ulit ito. Talagang interesante. Ang mga makina ay basta na lang iniiwan dito para ipagpatuloy ang trabaho bukas ng umaga. Wow! Nasa dulo na tayo ng video. Ang ganda talaga ng lugar na ito mga kaibigan. Hindi ko talaga naisip o naimagine man lang sa pinakamalalaking pangarap ko na makakapag-explore ako ng ganitong lugar dito sa Estados Unidos. At maituturing itong isang palasyong Italian High Renaissance. Talagang nagustuhan ko ang paglibot dito at ipakita sa inyo ang kasaysayan at lahat ng naiwan dito, pati na rin ang disenyo ng buong gusali na ito. Sobrang saya ko ngayon. Handa na akong mag-empake at iwanan ang lugar na ito habang buhay. Kita mo naman, nasa mabuting kamay ito at ire-restore. Kung gusto mo, alam mo na ang pangalan. Pwede mong bisitahin ang lugar sa inaharap para makita ang restoration mismo. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video natin ngayong linggo.
Kung nagustuhan mo, pakilike ang video at mag-subscribe ka na rin dyan sa ibaba. May bell notification icon sa tabi ng subscribe button na pwede mong i-click para ma-notify sa bagong exploration kada linggo. Maraming salamat sa inyong lahat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang nakakabaliw na episode. Mahal ko kayo.